Unang title ito, The Prayer of Jabez. And Jabez means the son of pain. Biro mo, pagka ikaw pinangalanan kang dati, kung ano yung pangalan ng tatay mo, yun ang the son, alimbawa, Bonifacio tatay ko. Jesse, the son of Bonifacio. Ganon. Pero ito kakaiba, the prayer of Jabez, the son of pain. Pero mo, bansagan ka ng, pangalanan ka ng ganon, medyo kakaiba, no? Although sa ating introduction, sabi, Jabez, though was named the son of pain, is an honorable man than his brother. Ibig sabihin, mas higit na kagalang-galang daw po si Jabez kaysa sa mga kapatid niya. Kung halimbawa, kagalang-galang ang kanyang mga kapatid, mas kagalang-galang daw po si Jabez. Ano po ba ang meron kay Jabez? Sa ating pong paksa, sa ating pong text na ating pong binasa, there are 3 subject na ating pong mapapansin dito. 3 subject po. Una, the name. Ito yung controversial Bakit siya pinangalanan ng Jabez? Pangalawa, the prayer. Nag-pray si Jabez, di ba? Ang pangatlo po is the content of the prayer. And that is the blessing. Yan. Dito po tong 3 ito, ating pong tatalakayin ito sa biyaya po ng Panginoong Jesus ng ating Diyos, sa gabay po ng Santong Espiritu. Sa ating pong buhay, meron tayong mga kani-kaniyang pangalan. Halimbawa, yun, si Brother Gilbert, Brother Apolinario, Brother Dodong, kung ano-ano pa man. No? But, sa pangalan natin, how do we represent our name? Paano natin kinakatawan ang pangalan natin? Nung naalala ko po, because the name defines identity. Kung ano yung pangalan mo, yun yung identity mo. Halimbawa, no? Bulaklak. Ano ba makikita mo sa bulaklak? Pangalan yan. Anong pangalan, ano kagad ang maiisip mo kapag sinabing bulaklak? Di po ba halimuyak? Pag sinabi naman dagat, ano kagad ang maiisip mo? Maalat. Di po ba? Pag sinabi namang hangin, anong may isip mo? Amihan. Di ba ba? Ngayon, sa pangalan mo, ano may isip ng tao kapag ka binanggit ang pangalan mo? Because we base name according to, tayo ay pinangalanan according sa mga lugar. Halimbawa, siya may pinanganak sa ganitong lugar, kaya pinangalanan siya na ganun lugar. Halimbawa, sa Tondo siya pinangalanan siya Tondo. Maganon. At pinapangalanan din tayo ng magulang natin, depende sa kanyang lihi. Kung ano yung napaglihan niya, halimbawa, ikaw ay pinaglihi sa ulam, kaldereta rin papangalan siya. Mga ganon. Tapos, we base name according to place, sa paglilihi, sa conceive, yung ngayon po, di ba? Dati kasi pangalan dati, isa lang. Kaso, alimbawa, ang pangalan dati, wala pang apelyido noon Di po ba? Sa Bible, mababasa natin, may apelyido na po ba? Wala pa Isang pangalan lang. Kaso dumadami yung tao. At dahil dumadami yung tao, nagkakaroon ng kapare-parehas na pangalan. Sa lugar nga po namin ang daming pangalan, Junior Kaya nilalagyan ng alias. Sino yung Junior? Junior liit. Meron na kasi Junior laki. Meron ding Junior kulot. Meron ding Junior kalbo. Mga ganon. May mga bansag. Pero dahil sa ginawa ng tao ngayon, para hindi magkaroon ng pare-pareho, nilagyan ng apelyido. Di ba? Kaso dumadami pa rin ng tao. Kaya ngayon, dalawa na ang kombinasyon ng pangalan ng tao. Dati isa lang. Dati isa lang. Ngayon, dalawa na. Halimbawa, Aaron Lee, Sanggalang, pamangkin ko po yun. Dalawa, no? Pero dahil sa nagkakaroon pa rin ng pareho, ang ginawa ng tao, ginawa ng 3. 3 na ang pangalan, no? 3 kombinasyon. Kaya pag nagsusulat yung mga estudyante ngayon, mga bata, para silang pinapahirapan ng haba ng pangalan, no? Pangalan pa lang, nagko-consume na ng maraming time. Halimbawa po, no? We base name according to place. Sabi natin kanina, sa lihi, yung conceive, kung ano. We base the name of a combination. Minsan, 2, minsan 3, minsan sa anyo ng pagkakapanganak. Alam niyo po, ako meron akong kapatid.
kambal. Kaya yung ate ko, nakalakihan ko na, ang tawag po namin, ate kambal. Yun po, pero may pangalan talaga siya, tunay, ano po. Kaso, kaya, yun ang naging tawag namin sa kanya. Sometimes, we give names without appreciation. Yung di natin, walang pagpapahalaga, not knowing its value. Halimbawa po, no, nagbigay ng pangalan kasi maganda lang pakinggan. Maganda lang pakinggan yung pangalan na to, kaya ipapangalan ko to. Pero without even knowing its value. Alam niya po, ganangyari po kasi yan sa ito katulad nga po ni Jabez. Porke ba nahirapan ang kanyang nanay sa panganganak sa kanya, ipapangalan na siyang the son of pain, Jabez. So, kaya nangyayari ngayon, etong si Jabez ay isang representation o isang paalala ng paghihirap ng kanyang nanay sa panganganak. Amen po ba? Ngayon, eto naman po, meron ng sometimes we give names without appreciation, not knowing its value. Sa 1 Samuel chapter 4, verse 21, pinangalanan ng manugang ni Eli na Ikabod ang kanyang apo. Bakit? Ano po ba ibig sabihin ng Ikabod? Which means, where is the glory? Wala na ang kaluwalhatian dahil sabi niya, Ikabod ang pinangalan because Israel's glory is gone. Nawala na raw yung kaluwalhatian. Bakit? Bakit niya nasabing wala na yung kaluwalhatian? Dahil she named him this because the ark of God had been captured and because her father-in-law and husband were dead. Yung nagpangalan nito, yung manugang ni Eli, pinangalanan niya to dahil nanakaw daw sa kanila yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, alam naman natin doon nagdudwell ang presence ng Lord. Dahil nanakaw na ang Ark of the Covenant sa kanila, at the same time, namatay pa si Eli, yung biyena niya, at the same time, namatay rin yung asawa niya, si Pineas, kaya pinangalanan niya Ikabod nung naganak siya. Dahil wala na raw ang kaluwalhatian ng Diyos. Israel's glory is gone. So sabi natin kanina, sometimes we give names without appreciation. Walang pagpapahalaga. Nawawala ba ang kaluwalhatian ng Diyos? The glory of God sometimes covered by our sin. Kaya hindi natin nakikita. Yung kaluwalhatian ng Diyos, nandyan lagi eh. Pero bakit hindi natin nararamdaman? Ba't hindi natin nakikita? Because there is a sin hiding, covering the glory of God. And what kind of sin? Sin of disobedience. Amen? So dito, what we declare is what God will allow. Kasi ano binideklara mo? The son of pain. So, you always remember the pain na pinangalanan mo. Dahil pag nakikita mo every time si Jabez, maalala mo yung sakit ng panganganak mo. Naalala ko po si Dina Bonnevie, artista po. Pag nakikita raw siya ni Vico Soto, yung anak niya ni Connie Reyes, pag nakikita raw siya ni Vico Soto, bigla raw tumatakbo, umaalis daw si Vico Soto. Minsan natanong ni Dina Bonnevie, bakit pag nandito ko, umaalis ka? Kasi po, sabi niya, ako yung tagapagpaalala ng pagtataksil ng inyong asawa sa nanay ko. Di ba si Connie Reyes? Naalala niyo po ba? Ako yung tagapagpaalala. Kaya umaalis po para hindi niyo na maalala yung pagtataksil yung tawag dito, yung pagtataksil ni Vic Soto sa kanya. Kaya umaalis daw po siya. Tagapagpaalala, di ba? Our name is the declaration of our identity. Minsan, alam niyo po, yung ate ko, yung sabi ko si Ate Kambal, medyo maloko rin kasi yun. Si Ate Kambal ko, binigyan siya ng 2 aso. Dahil nung binigay yun, pandemic at may COVID, alam mo pinangalan niya? COVID, yung isa. Yung isa naman pinangalan niya, pandemic. Wala pa 1 buwan, namatay.
Kaya tapos alam nyo, kasi sabi natin, di ba, our names is the declaration of our identity. Pinangalanan mo COVID, sabi na nasawa niya, talaga mamamatay. Pinangalanan mo pandemic, mamamatay talaga. Sabi, minsan meron din akong kababata, pinangalanan siya Maton. Yung salitang Maton, dati, ang ibig sabihin nito ngayon, siga. Ngayon, sandali po nawala Ang ibig sabihin po kasi dati ng salitang Maton ay siga. Ngayon, dahil sa ang pangalan niya ay Maton, kala niya siga siya. Kaya ang nangyayari, lagi siya nambubuli. Kahit sinong niya, parang siya ang parang siya ang matapang sa lahat. Dahil sa pinanghawakan niya ito, namatay ka agad. Siga wala naman tumatagal Ngayon ito sinasabi, inuulit ko lang, our name is the declaration of our identity. Sabi po sa Kawikaan chapter 18 verse 21. Sabi natin kanina what we declare is what God will allow. Kung ano yung sinabi natin, ahayaan ng Diyos yan. Sige, naalala ko po, ulitin ko lang po. Naalala ko lang po minsan, kaming dalawa na-share ko na po yata sa inyo to. Kaming dalawa ng kuya ko, binata pa kami, nagkausap na kami, naalala ko lang po to. Sabi ng pangarap ng kuya ko, nag-sharing kami ng mga pangarap namin, hindi pa kami Christian noon. Sabi ng kuya ko, pag gusto ko paglaki ko, o kaya pagka nagka-edad ako, sabi niya, gusto ko maging isang businessman. Pag nagkaroon na ng business, aalagaan ko ito, paralaking ito. Ako naman sabi ko, ang pangarap ko ito, simple lang, sabi ko. Wala lang kumakain lang kami 3 beses sa isang araw, walang may sakit sa amin, masaya na ako noon, sabi ko. Ngayon dumating yung panahon, nagtrabaho ako sa Sofitel, minsan nagre-reklamo na ako, bakit ganun, Lord? 6 na yung anak ko, sabi ko. Kahit na anong pagsisikap ko, nagtitipid na nga ako, gina-jogging ko na nga lang, best na mamasahe, nagja-jogging na lang, makatipid man lang ng pamasahe. Sabi ko, bakit ganun, wala pa rin sakto lang lagi pangangailangan ko. Nagpe-prayer walk ako noon. Biglang pinalala sa akin ng Lord yun. Biro man, tagal na panahon. Hindi ba, sabi mo sa akin, ang pangarap mo, ang gusto mo, sabi mo, kumakain kayong 3 beses sa isang araw. Kumakain kayo 3 beses sa isang araw. Minsan nga, sobra pa nga Walang may sakit sa inyo. Wala naman may sakit sa inyo, di ba? Yan ang pangarap mo. Di ba? Yan ang pangarap mo. Nga po pala, Lord. No? Sabi ko, Lord, I renounce. Gusto ko na po marangyang buhay. Sabi ko gano'n, no? So, lately, nung time na yun, nakagraduate yung mga anak ko. At the same time, nakakatulong na yung anak ko sa akin. Medyo gumiginhawa na kami ng konti. Praise the Lord. Merong isang steward. Yung prinsipyo kung gano'n din ang pagkakasabi niya sa akin. Inahawat ko siya, huwag ganyan, huwag kang mangangarap, hihiling ka rin lang naman sa Diyos. Damihan mo na dahil mayaman ng Diyos natin. Huwag kang humingi na simple lang. Kasi naranasan ko yan, shinare ko nga yung testimony ko. Humingi ka marangyang buhay, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung gusto mo simpleng buhay, bibigay ng Diyos yan dahil yun ang gusto mo Pero hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, abundant life. Amen po ba? John chapter 10 verse 10, abundant life ang gusto ng Diyos sa iyo Kaya, pag hihingi ka sa Diyos, huwag kang hihingi na maliit. Malaki Diyos mo Di ba? Humingi ka ng sagana dahil pangako niya yun. Naparito ako upang bigyan ng ganap at kasiyasiyang buhay, abundant life, ang mga tupa. In Matthew chapter, sabi, sa Kawikaan chapter 18 verse 21, sabi, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya, mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang bunga nito. Di ba? Tama po, di po ba? Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o makamamatay, makapagpapahamak. Kaya sabi ng Kawikaan, sabi po rito ni Haring Solomon, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo dahil merong Diyos na nakikinig. Amen po ba? Kaya sabi rito, in Matthew chapter 12 verse 36 to 37, ito man ang pangako ng Diyos. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.
For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. So ganyan po kalaki ang importansya ng salita. Kaya mag-ingat daw po tayo sa mga sasabihin natin, tuwina, hindi yung bara-bara lang, may masabi ka lang. Wag! May nakikinig. At seryoso ang nakikinig sa atin. Kung ano yung laman ng, kung ano yung sinabi mo, papakinggan niya ng Diyos. Because our name is the reminder of the past experience. Di ba? Tagapagpaalala, tulad na sinabi ko po sa inyo, si Vico Soto, tumatakbo pag nakikita si Dina Bonnevie dahil ayaw niyang maalala niya ni Dina Bonnevie yung kataksilan ng kanyang asawa. Our name is the reminder of the past experience. God, pero dahil sa ginawa ng Diyos, ito, God gives new names. Di ba? Ang Diyos nagbibigay ng bagong pangalan. Abram to Abraham. What means by Abram? The father of nation. Kaso gusto ng Lord, you must become the father of many nations. That's why I will call you Abraham. Di po ba? Ihingi ka na yan. Okay, maging father ka na nation. Gusto ng Diyos, hindi lang isang bansa eh. Gusto niya many nation. O ngayon, si Sarai, princess, ibig sabihin ng Sarai, princess, pinalitan ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi ka lang magiging prinsesa. You become Sarah, mother of many nations. Amen? Sometimes, our given name was changed. Alam niyo po, lalo na yung panahon dati, kapag pinapalitan yung pangalan mo, halimbawa ako po sa birth certificate ko, Jesus ang pangalan ko. Pinangalanan ako ng tatay ko, Jesus. Pero dahil nalaman ng lola ko, sabi ng lola ko, palitan mo yan. Bakit? Pagka papaluin mo, dumapa ka, Jesus. Sabi, ang tigas ng ulo mo, Jesus. Sasabihin mo ba yun? Hindi, kaya palitan mo yan, Jesse. Pinalitan ako ng Jesse. Kaya lahat ng panahon, tapos kalimbawa po kapag yung dati, kapag alimbawa yung pangalan mo, lagi kang may sakitin ka, ang gagawin nila dati, papalitan ng pangalan mo dahil baka yung pangalan mo may kaugnayan sa pagkatao mo. Kaya yung panahon natin, mga panahon natin, noong panahon natin, maraming mga pangalan na nagpaparehistro sa sa PSA, nagpapa-registered ng pangalan. Ako po, nahirapan po ako bago ko may ayos yung pangalan ko. Kasi Jesse po ginagamit ko, pero Jesus nasa birth certificate ko. Ang dami, bago mo papalitan ng pangalan mo, ang daming proseso. Hahanapin mo pa yung baptismal certificate ko. Hinanap ko yung baptismal certificate. Saan ko hanapin yun? Saan ba ako binindisyonan? Saan ba ako bininyagan? Ang dami mga simbahan, pinuntahan ko para makakuha ko lang yung baptismal certificate ko. Pagkatapos yung mga requirements pa, Form 138, tapos meron pa, inaayos ko pa yung pinakamatagal dito, yung ipapadyaryo mo pa, yung pangalan mo. Halimbawa, notaryo mo na yung pangalan mo, no? Tapos, ipapadyaryo mo pa, ihintay mo pa ma-publish yung pangalan mo sa dyaryo bago mapalitan ng pangalan mo. Buti ngayon, wala nang publishing. Hindi na pinapublish. Kaya, mapalad po, no? Ang daming, sometimes our given name was changed. Tulad ng si Jacob. Alam niyo po ba ang pangalan ng Jacob? Ano ba ibig sabihin ng Jacob? Usurper. Ibig sabihin, mang-aagaw. Totoo naman di ba? Nung pinanganak si Jacob, hawak-hawak niya yung bias ng kuya niya, si Esau. Hawak-hawak niya. Kung nababasa niyo po yun. Nung pinanganak, kambal sila Nauna si Esau pinanganak. Pero sabi, sa sinapupunan pa lang ng nanay nila, naglalabanan na sila kung sino unang lalabas. Nauna lumabas si Esau. Kaya lang, nung lumabas si Esau, nakahawak si Jacob sa bias, sa paa ni Esau. Kaya ang tawag sa kanya, mga agaw. Bakit? Inagawan niya ng birthright si Esau. Sa papanong paraan? He was a deceiver. Jacob means was a deceiver, a liar, a runner, yung tumatakbo, tinakbo niya, nagtumakas sila dahil nandaya sila, mandaraya, cheater,
and pretender, mapagpanggap. Nagpanggap siya na siya si Esau. Kaya binasbasan siya ni Isaac. Amen po ba? Naririnig niyo pa po ba ako? Praise the Lord. Now, dito po tayo sa application natin. No matter what our name is, if we ask God to bless us, He will bless us. Amen po ba? Kahit na anong pangalan mo pa. meron akong na hindi ko lang matandaan nung high school yata ako, elementary ako. Pangalan, Beelzebul eh. Alam mo ba yung Beelzebul? Prince of Darkness? Prince of Darkness. Kasi, opo. Tapos alam niyo po yung Beelzebul na yun, tinaguri kay Jesus Christ yan ng mga Pharisee. Sabi niya, inaalihan siya ni Beelzebul. Ganon. Ngayon, dahil sa pangalan niya ganon, hindi alam ng magulang nila kung ano ibig sabihin nun. Di po ba? Basta narinig lang magandang pakinggan o sa pinangalan ganon. Kaya, sabi po rito sa application natin, no matter what our name is, if we ask God to bless us, He will bless us like Jabez. Jabez asked God to bless him, and God answered his prayer. Sabi niya, ito yung prayer niya, bless me, O Lord, enlarge my territory. Let your hand be with me. Keep me from harm, so that I will be free from pain. Kasi nga alam niya, binansagan siyang the son of pain. Sabi niya, lagi mong ilalagay ang kamay mo sa akin, Panginoon, upang ako po ay maligtas sa mga kapahamakan, sabi niya. Let your hand be with me, so that I will be kept from harm. Enlarge my territory. Alam niyo po, pag ang kamay ng tatay ko, nung ako'y bata pa, ay hawak ko, nawawala takot ko. Hawak-hawak ko yung kamay ng tatay ko. Yan, lalakad ako. Kahit dumaan ako sa teritoryo ng mga kaaway ko noon, antikas pa rin ang lakad ko. Bakit? Hawak ko kamay ng tatay ko eh. May magtatanggol sa akin, may protection ako. Gaano pa kaya kung ang hawak mong kamay ng Diyos? Amen? Amen, di ba? Ano man ang kondisyon mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, nahihirapan ka man, ginigipit ka man ng kaaway, pag hawak mo ang kamay ng Diyos, hawak mo, meron kang lakas, meron tiwala na ikaw ay protektado dahil ang Diyos ang kasama. And alam niyo po, and then sabi niya yung prayer niya, no? And God, yung dulo natin, and God granted His request. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin niya. Enlarge my territory. Keep your hands on me so that I will be free from any harm. Di ba? Pinakinggan siya ng Diyos. Kaya yung the son of pain, pinalitan niya hindi lang napalitan ng dineklara dito Pero in real life, the son of pain become the son who are blessed by God. Amen? At dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. In our conclusion na tayo. Ang buhay po ni Jabez ay naitala lang po rito sa 3 verses lang po yata ng Bible, no? Napakaikli. Pero kung pag-aaralan mo, napakalawak ng ibig sabihin ng ipinapahayag nito sa atin. Dahil Jabez is an example of a person who lived a life of faith and trust in God despite his challenges and difficulties. Sa kabila ng lahat na siya ay tinagurian the son of pain, nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Sabi, he is much honorable man than his brother. Sabi, kapag ang buhay ay puno ng tiisin, hirap at kalungkutan, meron tayong Diyos na hahawakan. Mapalad pa rin po tayo kahit na tayo ay ginigipit, maraming tiisin sa buhay, punong-puno ng pagsubok sa buhay,
Kahit na ikaw ay yung sitwasyon, tulad ko, bigla ka nawalan ng trabaho, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng income, biglaan, sa hindi mo inaasahang pangyayari, nasira yung mga plano mo, yung mga balakin mo sa buhay, meron tayong Diyos na hahawakan. Di ba? Dahil ang Diyos na to, babaguhin niya ang sitwasyon. Kung ikaw ay son of pain, you become the blessed man. Di ba? Kung si Abraham ay Abraham lang, naging Abraham. Binago niya, mas dinamihan niya pa ng blessing. Babaguhin niya ang sitwasyon. Babaguhin niya yung kapalaran natin, pangalan at pagkatao natin tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Like Jabez, I would like to end up this. Like Jabez, we can ask God to bless us. Ang tanong, hinihingi ba natin sa Diyos na pagpalain tayo? Naghihintay lang naman ng Diyos eh. Gusto ng Diyos pagpalain talaga tayo. Ang problema, ginagalang niya kung ano yung natin. Mga desisyon natin, mga free will natin. But even though siya ay nagpapaalala na, maalala mo naman sana ako. Nagpapaalala para maalala siya. We can ask God to bless us. But the thing is, kailan ba natin hiningi na tayo ipagpalain? Sabi ng James, kahit karunungan, ibibigay ng Diyos. Ang problema, hindi tayo humihiling. Inihintay lang tayo ng Diyos eh. Tulad ng nasabi ko po sa inyo, hindi pa ako Kristiyano no, nabanggit ko lang yung simpleng buhay. Bigay ng Diyos simpleng buhay. Pero nung renounce ko, Lord, ayoko na po ng simpleng buhay. Gusto ko po marangyang buhay. Pinakinggan pa rin ng Diyos. Pwede nating baguhin. Pwede nating baguhin. Kung ano yung naging prayer natin dati, pwede naman eh. Kumbaga sa cellphone o sa computer may delete, i-delete ng Diyos yun at babaguhin niya. I-upgrade niya kung ano yung prayer list mo, di ba? Bakit ka hihingi? Ito, tandaan niyo po ito. Natin. Ito po yung key word natin. Bakit ka hihingi ng konti kung malaki naman ang Diyos mo? Amen? Ang laki-laki ng Diyos mo, hindi mo nga masukat eh. Immeasurable eh. Di ba? God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Di ba? More than we can imagine. Humingi ka sa Diyos. Mayaman ang Diyos natin. Creation niya nga lahat yan eh. Di ba? The thing is, hindi tayo kasi humihingi. Kaya, kung humingi naman tayo, kakupiranggot lang. Gusto ng Diyos, bigay ka ng marami. Humingi ka ng marami. Bibigay ng Diyos yan marami. Bakit kayo hingi ng konti kung malaki naman ang Diyos mo? This time, mga kapatid, gusto ko lang i-challenge tayo. Ano ba nararanasan natin ngayon? Di ba? Di ba? Natuwa tayo nung una, meron tayong agam-agam, meron tayong uncertainty kung magpapatuloy pa yung Sofitel. Amen po ba, di ba? Akala natin minsan, naisip natin, baka ito na yata last anniversary celebration natin. Pero nagtiwala tayo sa Lord. Alam niyo po nangyari, di ba? Hindi nag-close, magre-renovate lang po pala. At magpapatuloy pa rin ang Philippine Plaza for Jesus Fellowship. Ano ba nararanasan natin ngayon? Kagipitan? Ginigipit ba tayo kabi-kabila? Meron tayong Diyos. Mayaman. Ibibigay ng Diyos yan. Karamdaman. Di ba ang Diyos natin, higit pa sa mga doktor, kaya kanyang pagalingin. Isang salita mo lamang, sabi niya, sa Mikhetongin. Sabi niya, but isang salita mo lamang, ako ay gagaling. Amen? So, salita pa lamang ng Diyos, kagalingan dumarating. Kahit na ano pang nararamdaman mo, nakakaranas ka ng kalungkutan, bunga ng mga nararanasan mo yun. Yung galak na ibinibigay ng Santong Espiritu,
sa puso ng bawat isa. Kahirapan, mayaman ng Diyos natin. Ano ba nararanasan natin ngayon? Ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Dahil ang Diyos natin, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang ginagawa niya. Amen po ba? Praise the Lord. Maaari ko po ba kayong imbitahan na tayo ay manalangin? Sandali po tayong yumuko at sa mga lugar na kinilalagyan natin, kahit po ipikit lang po natin sandali yung mata natin. Damahin po natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo umabot sa ganitong edad. Ano ba yung nalagpasan natin? Ano ba yung mga pagsubok na napagtagumpayan natin? Napagtagumpayan natin to dahil sa pagsama ng Diyos sa atin. Siya ang lumalaban sa bawat pagsubok na nararanasan natin. Siya yung kumocover kapag tayo ay inuulanan ng kabi-kabilang panggigipit ng kaaway. Siya ang kumukover sa atin. Siya ang silungan natin sa lahat ng mga kahirapang nararanasan natin. Kaya sa mga sandaling ito, damahin natin ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Tunay nga sa awit, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Kahit kami hindi tapat, nandiyan ka pa rin, tapat ka pa rin, O Diyos. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa napakalaking mga pribilehiyong pinagkakaloob mo po sa minsan, Lord. Hindi na po namin masukat sa sobrang kabutihan mo, sa sobrang lawak ng iyong kapangyarihan at even yung lawak ng iyong pangunawa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa tuwing kami ay nangihina, nandyan ka. Yung kamay mo, ibinabangon mo kami kapag kami, Panginoon, ay lugmok na. Itinataas mo ang kamay namin. Kapag kami may karamdaman, Panginoon, hinihipo mo kami, Panginoon, at nararanasan namin ang kagalingan. Lord, umabot kami sa ganitong taon. Pinuno mo po kami ng iyong biyaya. Pinuno mo po kami ng iyong mga himala. Pinuno mo po kami, Panginoon, ng pagpapadama mo, ng iyong pag-ibig, ng iyong kalapitan sa amin, O Diyos. Maraming pong salamat, O Lord. Like Jabez, right now, we pray to bless us more, O God. The strength and power, the health, the good health of our life, O Lord God. We pray this, O Lord God. Panginoon, we even claim, Lord God, the blessing that you have given to Jabez. Na kami rin po enlarge our territory, Lord God. We pray also the enlargement of our territory. We also pray that your hand to keep your hands on us so that we will be free from any harm, O Lord God. Salamat po. Maraming po salamat. Napakabuti mo. Sa iyo lamang po ang kapurihan, karangalan at kaluwalhatian, Lord God. Sa pangalan po ni Jesus, ito pong nagkakaisa namin panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord.